Purihin po ang ating Panginoon, tayo po'y manalangin mga minamahal. Hallelujah. Upo dakil at papagpalang Diyos ang mga banal na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Pinupuri ka namin sa salamatan o Diyos. Aming tinataas, niluluwalhati ang dakil at makapangyarihan pangalan. Sa mga pagkakataong ito kami may nagpapasalamat o Diyos. Sa minsanan pa na ang buong gabing ito kami isinamahan. Salamat sa iyong paglangis sa bawat bahagi at yugto na iyong balagawain. Malapay noon sa iyong pagpupuri, sa mga patutuo na iyong mga anak na pinahayag ang iyong kabutihan, ang iyong kapangyarihan. Salamat malapay noon sa awitin ng mga awit na iyong matamis bala presensya na patuloy mo yung pinapadama sa bawat isa sa amin, sa mga matatapat mong mga anak na patuloy mong ginagamit, patuloy nagkakaloob sa iyong balagawain para sa pangailangan. Malapay noon, maraming po salamat o Diyos at sa mga pagkakataong ito, malapay noon, pagpalain po yung dakilang salita na aming pag-aaralan. Ngunit bago po ang lahat, kami po sama-sama lumalapit sa iyong dakilang harapan, nagpapakababang loob, nagsisisi sa unat dalangin na aming minamahal magulang sa iyo, mga pastor. Kami yung kahabagat patawarin sa lahat ng pagkukulang pagkakasala, maging ang iyong abalingkod. Sa ganang akin, mga Panginoon, di ako karapat-dapat sa tungkuling ito, ngunit ako yung kahabagan, pangunahan, at ako yung patawarin sa mga kalikuang aking nagawa sa iyo, mga Panginoon. Samahan mo po kami sa mga pagkakataong ito, buksan mo po ang puso't pangunawa, lahat ng mga anak, maging ang iyong abalingkod, bigyan mo po ako ng karunong at kalaman, may pahayag yung dakilang salita, kalakip ang kapangyarihan nagmumula sa iyo. Gawin po ang pagpapalang espiritual. Huwag nawa akong maging katitisura, kundi nawa'y maging pagpapala. Sa unat dalangin na aming minamahal ang magulang sa iyo, ito po ang aming samot dalangin at sa makapangyarihan mong pangalan, sama-sama namin sinasaway. Pinapalayas lahat ng hadlang at gawa ng kaaway sa pag-aaral yung dakilang salita, di pagkaunawa, paghababahagi ng puso't isipan, pagkantok, pagkatulog, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Satan be frozen in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ating dakilang Diyos mga minamahal at ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay nauuko lamang sa nag-isang Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat, ang hari ng mga hari, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo at agad din po ang ating pagbigay galang, pagrespeto sa ating minamahal, ginagalang na Pastor Evangelista Will Estrada Almeida. Maging sa lahat po na kanyang mga anak, sa lahat ng Almeida Children, Almeida Family, at hindi po patuloy natin inaalaala at di malilimutan kailanman ang mga aral at turo na iniwan ng ating beloved Assistant Pastor Lena Coman Almeida at ang pagbati rin po sa ating beloved ordained preacher, sa ating mga beloved workers, mga awit, musicians, sa inyo pong lahat, mga minamahal, purihin po ang ating buhat mabait na Diyos. At dito po mga minamahal, sa ating paglilingkod sa ating malapay noon. Kumbaga, mga minamahal, kinakailangan na tayo ay maging mapagmasid, mapanuri sa mga nangyayari sa ating paligid, nangyayari sa ating daigdig, sapagkat ito po ay napakalaki ng kaugnayan sa sinasabi ng balakasulatan na mga tanda na binigay ng ating buhat mabait na Diyos para sa kanyang pagbabalik. Amen. Ngayon po mga minamahal, ang sabi po ng balakasulatan ng Lucas 12:15, at sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo at kayo mangag-ingat sa lahat ng kasakiman. Sinasabi dito mga minamahal na tayong mangagmasid. Ang ating mundong ginagalawan ngayon mga minamahal, alam natin na tayo nasa critical na kalagayan. Nandyan mga minamahal ang mga kasakiman sa ating daigdig, mga kaguluhan sa iba't ibang lugar, na kumbaga ang mga minamahal, ang mga bagay na ito, huwag lamang natin basta pakikinggan o titingnan, kundi ating lawakan yung ating pangunawa. Lawakan natin yung ating isipan mga minamahal kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Sabi mga minamahal, ay mga ingat. Sabi mga minamahal, mangyayari at dumarating na yung mga kasamaan sa ating paligid. Sapagkat ang buhay ng tao hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik. Dito mga minamahal, ang buhay ng tao ay hindi lamang sa mga bagay na kanyang tinatangkilik. Sapagkat ang buhay ng tao mga minamahal, ito ay hawak ng malapay noon. Nasa kanyang mga kamay, mga minamahal. Wala po tayong magagawa kung kanyang kukunin na.
So, ibig sabihin, kahit ang isang tao ay mayaman, hindi niya masasabi na siya ay hindi mamamatay. Amen? Sapagkat nasa malapay noon ang buhay. At sinasabi dito, mga minamahal, hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik. So, ibig sabihin, yung mga bagay na tinatangkilik ng tao, hindi po ito makakapagligtas sa kanya. Kundi, ang buhay na sinasabi dito, mga minamahal, ay na makakapagligtas sa ating mga minamahal. Yung mga bagay na ginagawa natin na ayon sa kaluban ng ating malapay noon. So, ibig sabihin, mga minamahal, yung mga bagay na tinatangkilik ng tao, wala po itong kabuluhan pagdating ng araw. So, yung magiging makabuluhan at ang magiging mahalaga sa pagdating ng ating malapay noon, yung mga bagay na ginawa mo na ayon sa kaluban ng ating bait mabait na Diyos. Amen? Ngayon, sinasabi mga minamahal na tayo magmasid, tayo ay hindi lamang sa paligid, maging sa ating mga sarili, kinakailangan natin magsiyasat. Amen? Siyasatin natin ang ating mga sarili, mga minamahal. Kung tayo ba ay nasa kalooban pa ng Diyos, tayo nasa Kanyang presensya, o tayo nasa Kanya pang makamay. Baka hindi natin inisiyasat yung ating mga sarili, tayo pala, wala na sa kalooban ng ating bait mabait na Diyos. Amen? Kaya ito po mga minamahal ay sinasabi at pinapaunawa ng Banal na Kasulatan na tayo magsiyasat sa ating mga sarili. Bakit? Para malaman natin mga minamahal, maunawaan natin kung tayo baga ay nakakasunod pa sa kalooban ng Diyos o hindi. Ngayon, ang sinasabi mga minamahal ng Hebreo 10:31, basahin po natin mga minamahal para atin pong maunawaan. Sa Hebreo Kapitulo 10, talatang 31, sa ating pong mga Bible readers. Dito po sa mga Hebreo, Kapitulo 11, talatang 31, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Amen. Po rin po ang ating dakilang Diyos. So sabi mga minamahal, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. So sinasabi dito, kakilakilabot, hindi lamang matakot. Ibig sabihin yung kakilakilabot, kahindik-hindik, kakapanindig balahibo. Ito pala yung maaaring sapitin ng tao, mga minamahal, na mawawala sa kamay ng ating malapay noong kakilakilabot na bagay. Sabihin mga minamahal, kapag ikaw ay nawala na sa kamay ng Diyos, wala ka ng komunikasyon, wala ka ng pag-ugnayan sa ating malapay noon, ibig sabihin mawawalan ka na ng bahagi sa buhay na walang hanggan na pinangako ng ating malapay noon. Baga mga minamahal, paano ka didinggin ng ating malapay noon? Paano ka tatawag sa Diyos? Kung ikaw ay wala ng komunikasyon, wala ka ng pakikipag-ugnayan. Kaya nga sinasabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, yung kasalanan ng tao, ito yung dahilan kaya naghiwalay o nawala ng komunikasyon ang tao at ang Diyos. Baga mga minamahal, yung kasalanan ng tao nagpakubli sa mukha ng ating malapay noon para wag makinig sa atin, sa mga taong makasalanan. So, ibig sabihin, yung kasalanan ang nagiging dahilan, mga minamahal. Kaya, ang Diyos ay hindi makinig sa kanilang mga panalangin. So, dito mga minamahal, sinasabi na nakakatakot. Totoo po mga minamahal. Kakatakot yung mawala ka sa kamay ng Diyos, sapagkat mawawalan ka na ng proteksyon. Ang Diyos ay hindi na makikinig sa iyo. Kung tumawag ka man, mga minamahal, paano ka tutulungan ng Diyos? So dito mga minamahal, kapag dumating sa iyo mga bagay na kinakailangan mo ng tulong ng ating malapay noon, wala ka nang maaasahan, sapagkat wala ka nang komunikasyon, wala ka nang pakikipag-ugnayan sa ating malapay noon. Kaya napakahirap mga minamahal, yung ikaw ay mawala sa kamay ng Diyos. Bakit? Kayang-kaya ka ng talunin ng kaaway. Kayang-kaya ka na niyang kuhanin.
Amen. Pero kung ikaw ay mananatili sa kamay ng Diyos, mananatili ka sa kanyang presensya, sa kanyang balakaluban, sinasabi niya ba kasulatan, walang sino makakaagaw sa iyo sa kamay ng Diyos. So yung mga minamahal, ibig sabihin, manatili tayo sa presensya natin mula Panginoon. Manatili tayo mga minamahal na yung ating paglilingkod ay maging totoo, maging seryoso tayo at sincero. Purihin po natin dakilang Diyos at tayo magpatuloy Lucas 9:62. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kapitulo 9, talatang 62. Datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Amen. Purihin po ating dakilang Diyos. Ngayon mga minamahal, ano po ba minsan nagiging dahilan kung bakit ang tao minsan ay nahuhulog sa pagkakasala? Amen? Ang sinasabi dito mga minamahal, datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin mga minamahal, kapag ikaw ay naglilingkod sa ating Panginoon, kailangang dire-diretso. Huwag kang palingon-lingon. Minsan may mga Kristiyano mga minamahal na palingon-lingon, binabalik-balikan o inaalala pa at iniisip yung mga buhay nila noong araw na sila'y wala pa sa ating Panginoon na akala sarili ang nasusunod. Parang iniisip nila na nais nilang balikan. Kaya sabi, huwag ka nang lilingon. Pagka ikaw ay palingon-lingon mga minamahal sa iyong paglilingkod, makita mo pa yung mga bagay na katitisuran, ito pa yung maging dahilan para ikaw ay mahulog sa pagkakasala. Ang nais ng Diyos mga minamahal, yung iyong paglilingkod ay dire-diretso, tuloy-tuloy. Hindi po tayo yung lulubog lilitaw. Kung kailan natin minsan naisin na dumalo, ganun na lamang mga minamahal. Hindi po yun ang nais ng ating Panginoon. Ang nais ng ating dakilang Diyos, yung iyong paglilingkod ay dire-diretso. Huwag ka nang lumingon sa likod o babalikan mo pa yung mga dati mong buhay nung araw. So, ibig sabihin mga minamahal, yung dating daan na ating nilalakaran, nung tayo wala pa sa ating Panginoon, huwag na po nating isipin yung mga bagay na yan. Sapagkat yan minsan ay makakahadlang pa yan mga minamahal. Kumbaga, isisiksik yan sa iyong isipan ng kaaway para ito yung magindaan para siya ay makapasok sa iyo. Kung hindi mo iniisip mga bagay na yan mga minamahal, iniisip mo kung paano mo gagawin ang tunay na kaluban ng ating Panginoon, pagsisikapan mo, so ibig sabihin mga minamahal, magiging matatag kang Kristiyano. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating buhat mabait na Diyos, mga minamahal. Kaya tayo inihalimbawa, mga minamahal, doon sa nag-aararo. Kapag kayo nag-aararo, mga minamahal, palingon-lingon, sumasala yan sa linya. Yung araro, patalon-talon doon sa dapat sa linya, tatalo, nawawala. Ganon din yung Kristiyano pala. Pagka palingon-lingon, nawawala nawawala sa kanyang nawawala sa kaluban ng ating mahal na Panginoon. Kaya wag po tayong palingon-lingon daw, sabi ng Banal na Kasulatan. Kundi bago tayo tuloy-tuloy para yung ating paglilingkod, dire-diretso mga minamahal, hindi tayo malilis ng landas. Kung ang ating paglilingkod ay dire-diretso mga minamahal, huwag tayong titigil. Ang sinasabi ng Banal na Kasulatan, sapagkat yung iyong pagtigil, yung iyong paghinto, sabihin mga minamahal, maaring ito ay magindaan para tuluyang ka mawala. Ngayon, bakit mga minamahal, minsan ay ang tao nga ay dumaraan o sumasapit sa kanyang buhay nung siya ay mawala sa Panginoon? Dahil mga minamahal sa pagpapabaya, sa hindi pagsunod. Pagka ikaw ay nagpabaya mga minamahal, sa iyong paglilingkod, na yung iyong spiritual ay spiritual mawala na sa iyo,
Mahirap mga minamahal. Sapagkat ang sabi ng kasulatan, ikaw ay mamamatay. Hindi kamatayang physical mga minamahal, kundi yung spiritual mo, mamamatay. Mawawala ka na mga minamahal. Kaya totoo po siya sabi ng kasulatan mga minamahal. Pagka namatay na yung spiritual mo, baga mga minamahal, mawawala ka na rin. So ibig sabihin mga minamahal, tayo ay magsikap. Tayo ay patuloy sa unang Samuel mga minamahal, 12:24. Dito po tayo sa unang aklat ni Samuel, Kapitulo 12, talatang 24. Matakot lamang kayo sa Panginoon at maglingkod kayo sa Kanya sa katotohanan ng inyong buong puso. Dili-diliin nga ninyo kung gaanong dakilang mga bagay ang Kaniyang ginawa sa inyo. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Sabi, matakot lamang kayo sa Panginoon. Mahalaga pa lamang minamahal sa buhay natin yung pagkatakot sa ating Panginoon. Sabihin mga minamahal, yung pag ikaw ay may takot sa ating Panginoon, sabihin ito'y tanda na ikaw ay susunod. Gagawin mo yung iniuutos ng ating Panginoon dahil ikaw ay may takot sa Kanya. Ibig sabihin mga minamahal, nasa iyo yung banal na Espiritu na ito magbibigay mga minamahal ng takot para ikaw ay sumunod sa ating Panginoon. Matakot lamang kayo sa Panginoon at maglingkod kayo sa Kanya sa katotohanan ng inyong buong puso. Ito yung hinahanap ng Diyos mga minamahal, yung buong pusong paglilingkod. Yung kumbaga mga minamahal na ikaw ay sincero. Wala kang pag-aalinlangan. Yung tunay na paglilingkod na nasa puso mga minamahal, walang pag-atubili, sunod lamang siya ng sunod. Kumbaga mga minamahal, mayroon siyang oras, panahon para sa ating buhay at mabait na Diyos. Ito yung nasa ating Panginoon kapag ang isang paglilingkod ng tao mga minamahal ay hindi tao sa kanyang puso, madali itong mawala. Kumbaga mga minamahal, kapag ka nakaranas ng kaunting kahirapan, kaunting pagsubok, nawawala na. Pero kapag ka ikaw ay buong puso ang yung paglilingkod mga minamahal, ikaw ay magiging matatag na Kristiyano, kaya mong harapin mga minamahal yung mga pagsubok sa iyong buhay. Kaya mong labanan yan mga minamahal, kaya itong nais ng Diyos. Dahil ayaw niya mga minamahal na yung paglilingkod ay para bang ikaw ay nakikiayon lamang. Kumbaga hindi ka seryoso. So sayang naman mga minamahal yung mga araw o mga taon nating gugugulin. Kung yung ating paglilingkod ay hindi bukal sa ating mga puso. So nawawala ng kabuluhan mga minamahal. Kaya nais ng ating dakilang Diyos, ang sabi, maglingkod tayo sa Kanya ng buong puso. Dili-dilihin nga ninyo kung paanong kadakilang mga bagay ang Kaniyang ginawa sa inyo. So kayo nakakaalam niyan mga minamahal. Kung anong mga dakilang bagay ginawa sa iyo ng Diyos. Kung paano ka kinabagan. Paano ka pinaghimalaan ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo magkakaroon ng pananampalataya mga minamahal sa ating buhay at mabait na Diyos kung hindi natin naranasan, hindi natin nakita yung mga himala na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Amen? Marami ng tao ng ating ginugol. At tayo nananatili mga minamahal sa paglilingkod sa ating mga Panginoon sapagkat hindi pa rin natin nalilimutan. Nasa ating pa rin puso yung mga kabutihang ginawa ng Diyos, yung mga himala. Na ito mga minamahal ang sasabi ng kasulatan, lagi natin dili-dilihin. Lagi nating isipin mga minamahal para wag dumating sa atin yung tayo minsan ay nangihina o nanlulupaypay sa ating buhay at mabait na Diyos. Amen? Purihin po ang ating dakilang Diyos. Lahat po yung sabi ng praise the Lord. Patuloy po tayo mga minamahal sa unang Timoteo, Kapitulo 5, 6. Dito po sa unang sulat ni Pablo kay Timoteo, Kapitulo 5, talatang 6. Datapwat ang nagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Palakpakan po natin mga Panginoon. Yung datapwat ang nagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Amen. Yung palang tao mga minamahal na nagpapakabuyo sa kalayawan, namumuhay sa mga kalayawan sa sanlibutan ito, bagamat buhay ay patay.
Sabi mga minamahal, hindi po patay na physical, kundi yung kamatayang spiritual. Bagamat siya ay buhay sa physical, pero patay sa spiritual. Sabi mga minamahal, kamatayang spiritual yung taong ito mga minamahal. Dalawang klase yung kamatayan, physical at spiritual mga minamahal. Sabihin, kahit ikaw buhay, kapag dumating sa iyo yung pagkakataon na yung physical mo ay mamatay na rin, so saan pupunta ang taong ito mga minamahal? Isa lamang ang patutunguhan kapag isang tao ay patay sa spiritual, yung bagang walang pananampalataya sa ating Panginoon. Ayun ang mga patay sa spiritual, yung mga hindi naniniwala sa ating Panginoon, yung hindi gumagawa sa kalooban ng Diyos, yung mga tao, mga minamahal na mumuhay sa kasalanan. Ito yung patay sa spiritual. Walang pananampalataya. So, ibig sabihin mga minamahal, walang kaligtasan. Pagka isang tao ay patay sa spiritual, wala siyang kaligtasan, wala siyang bahagi sa buhay na walang hanggan na pinangako ng ating buhat mabait na Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, mga minamahal. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Tayo po patuloy mga minamahal sa unang sulat, sa unang mga taga-Korinto, Kapitulo 2, talatang 4. Unang Korinto, Kapitulo 2, ang talata ay 4. Dito po sa unang Korinto, Kapitulo 2, talatang 4, at ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Lahat po magsabi ng praise the Lord. So dito mga minamahal, kagaya po ng napaliwanag na kanina, ang ating panampalataya ay hindi po ito nasalig dahil magaling mangaral yung mga tumatayo. Amen? Hindi po tayo nahikayat dahil magaling magsalita, yung hindi sa pamagitan ng magandang pananalita. Kundi tayo ay nagkaroon ng panampalataya sa ating buhat mabait na Diyos, mga minamahal, dahil sa kapangyarihan. Anong kapangyarihan mga minamahal? Yung kapangyarihan ng Diyos na ating nasaksihan, na ating nakita sa gawain ito, na kung paano mga minamahal, yung mga bulag nakakita, mga pilay nakalakad, yung mga masamang tao naging mabait, yung mga karamdaman, pinagaling, binago ang buhay ng tao. Ito yung kapangyarihan na ating nasaksihan. Kaya tayo nagkaroon ng panampalataya, hindi dahil sa karunungan na itinuro ng tao o naamana natin sa ating mga ninuno o itinuro ng kinagis na nating reliyon. Kundi tayo mga minamahal ay nagkaroon ng panampalataya dahil sa habag ng ating Panginoon. Ipinakita niya sa atin na siya itutuot buhay sa gawain ito. So mga minamahal, kaya tayo patuloy pa rin nakatayo at tayo ay nananatili dahil sa kapangyarihan ng ating buhay mabait na Diyos. Ibig sabihin, tayo nagkaroon pa ng palataya, hindi dahil sa ating mga sarili o hindi dahil ginusto natin, kundi ibinigay ng Diyos yung pananampalataya sa atin dahil gusto ng Diyos, mga minamahal, na tayo ay maging kabahagi sa kanyang mga plano. So mga minamahal, kung ang ating pananampalataya ay nasalig sa karunungan ng tao, mga minamahal, kumbaga ang pananampalatayang yan ay walang gawa. Amen? Pero yung pananampalataya na ibinigay ng Diyos sa atin, dahil sa kapangyarihan at himala na kanya pinakita, ito yung pananampalataya na may gawa. Kumbaga, sinasabi mga minamahal, yung pananampalatayang walang gawa, ito'y patay sa harapan ng Diyos. So ito yung pananampalataya na itinuro lamang ng tao, kumbaga mga minamahal, na nahikayat lamang dahil sa magandang pananalita. Pero tayo ay dahil sa mga himala na ginawa ng ating buhat mabait na Diyos. Kaya tayo mga minamahal, yung ating pananampalataya ay may kalakip na gawa, yung pagsunod sa ating Panginoon. So kung walang gawa mga minamahal, kung hindi
panampalatayang galing sa ating mga Panginoon, hindi natin magagawa, mga minamahal, na tayo ay mamuhay na may kabanalan. Hindi natin magagawa, mga minamahal, na tayo laging sasamba 3 beses isang linggo. Amen. Sa panampalatayang binigay, unamanan ng mga tao sa kalaman ni Nuno, sa itinuro ng reliyon. So makikita natin, mga minamahal, yung kalampagsamba ay kalampaglingkod. Wala sa kanilang puso. Amen. Bakit? Walang mga gawa. Hindi sila makasunod sa kung ano yung nais ng ating mga Panginoon. Pero sa kahabagan ng Diyos, mga minamahal, sa ating kalagayan, nakikita natin na sa kahabagan ng Diyos, tayo po ay nakakasunod. Amen? Lahat po yung magsabi ng praise the Lord. Kaya ito yung mga minamahal na panampalataya na tunay galing sa ating buhat mabait na Diyos. Tayo po ay magpatuloy, mga minamahal. Sa huling bersikulo na po tayo sa aklat ng Isayas. Dito po tayo sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 59, talatang 2. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan, ang siyang nagpakubli sa kaniyang mukha sa inyo, upang siya'y huwag makinig. Amen. Purihin po natin dakilang Diyos. Ito yung isang dahilan, mga minamahal. Kundi pinapaghiwalay ng inyong kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. So dito nagkaroon ng paghihiwalay. Yung komunikasyon, ugnayan ng Diyos. Dahil sa kasalanan, kasamaan ng tao. So sa ating, kung ating siya sa ating mga minamahal ng banal na kasulatan, bakit pumasok sa sanlibutan ang kasalanan at yung kamatayan? Dahil sa kasalanan ng tao. Amen? Dahil kay Adan at kay Eva na sa kanilang kasalanan, damay lahat ng tao, mga minamahal. Lahat ng tao ay naging makasalanan. Pero dito, mga minamahal, tayo may naging makasalanan, pero dahil sa pag-ibig ng ating mga Panginoon, siya mismo yung gumawa ng paraan para tayo ay maligtas. Amen? Siya mismo, mga minamahal, ang gumawa ng paraan dahil alam niya na ang tao ay makasalanan, hindi maliligtas, kaya siya mismo ang gumawa na tayo ay hanguin sa kasalanan sa pamagitan, mga minamahal, na kanyang pagkakatawang tao para tayo ay tubusin. So, mga minamahal, ito yung nagpakubli. Kumbaga, mga minamahal, yung mga kasalanan ginagawa natin sa ating mga Panginoon, kumbaga parang tayo nakikipag-away sa ating mga Panginoon. Yung hindi pagsunod sa Diyos, mga minamahal, yung hindi ka sumunod sa ating mga Panginoon, ito pala ay pakikipag-away mo sa ating buhat mabait na Diyos. Amen? Yung iyong mga pagsalangsang, ito yung sinasabi ng ating ng banal na kasulatan na nagpapakubli sa mukha ng ating mga Panginoon upang huwag makinig sa iyo. Kahit anong gawin mo palang pagtawag sa Diyos at nasa iyo pa rin yung kasalanan na hindi mo nagagawang pagsisiyan, mananatili, mga minamahal, na ang Diyos ay hindi makikinig sa iyo. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, mangagsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang mangapawi ang inyong kasalanan at sa ganon ay darating ang panahong kaginhawahan nagmumula sa Diyos. So mga minamahal, tayo may naging makasalanan pero tayo pinagpala ng ating mga Panginoon nung tayo magbalik loob sa ating bait mabait na Diyos, dumating sa atin ngayon yung tunay na kaginhawahan nagmumula sa ating buhat mabait na Diyos. Lahat po yung sabi ng praise the Lord. So mga minamahal, ito yung isa palang paraan para makamtan ng tao, mga minamahal, ang kaginhawahan nagmumula sa ating mga Panginoon, yung pagsisisi. Dahil isang malaking kasalanan ng tao, mga minamahal, na kanyang ginawa, na wala ng kapatawaran, ibig sabihin yung hindi niya pagsisisi.
yung hindi pagbabalik loob sa ating mga Panginoon. So, ibig sabihin, may mga nagkasala ka man, at kung ikaw ay nagsisisi, nagbabalik loob sa ating buhat mabait na Diyos, darating sa iyo yung kaginhawahan nagmumula sa ating Panginoon. Lahat po yung sabi ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakmamalapay sa mga minamahal. At sa lahat po ng ating mga musician, altar call, tayo po ay umawit sa ating malapay noon. Awitin po natin yung ikaw ang kailangan. Purihin po ang ating dakilan Diyos mga minamahal. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Lord to Jesus. Buhay natin mga minamahal. Kailangan natin ang ating malapay noon. Hindi po tayo makakapamuhay nang nasa ganang ating sarili lamang. Puno ng hirap at kalungkutan, mga pangarap ay nagiging kabiguan, walang malapitan at walang mapuntahan. Amen. Hallelujah. Di ko na kaya umabang nag-iisa at damdamin tuluyang nanghihina. Problema'y di ko na kayang lutasin, di ko alam ang gagawin. Panginoon, ako'y iyong tulungan, bigyan ng lakas upang ako'y lumaban. Iyong gabayan upang ako'y tumapang. Panginoon, ikaw ang kailangan. Pag-ibig mo, Diyos, ang nagbibigay ng sigla sa puso kong nagdurusa. Ang iyong salita ang nagbibigay ng pag-asa sa tulad kong nanghihina. Panginoon, ako iyong tulungan, bigyan ng lakas upang ako'y lumaban. Iyong gabayan upang ako'y tumapang. Panginoon, ikaw ang kailangan. Panginoon, ako iyong tulungan, bigyan ng lakas upang ako'y lumaban. Iyong gabayan upang ako'y tumapang. Panginoon, ikaw ang kailangan. Panginoon, ikaw ang kailangan. Panginoon, ikaw ang kailangan. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Nung araw, mga minamahal, sa ating buhay, tayo po noon mga karamdaman, mga problema, kaguluhan, hindi natin alam, mga minamahal, ang ating gagawin.
Hindi natin alam, mga minamahal, kung paano lulutasin ating mga problema, paano lulunasan yung ating mga pinagdaraanan. Pero dahil sa pag-ibig ng ating mga Panginoon na nagbigay pag-asa sa atin, tayo kinabagan ng ating mabait na Diyos, mga minamahal, hallelujah. Kaya ang Diyos ang ating kailangan. Hallelujah. Wala po tayong magagawa, mga minamahal, kung wala ang Diyos sa ating buhay. Kung wala tayong komunikasyon, pag-ugnayan sa ating Panginoon, wala po tayong magagawa. Wala po tayong magagawa, mga minamahal, kung tayo wala sa kamay ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ang nais ng Diyos, mga minamahal, ang iyong paglilingkod ay buong puso. Wala kang pag-aalinlangan. Naroon ang iyong pananampalataya sa ating buhay at mabait na Diyos. Hallelujah. Purihin natin mga Panginoon, mga minamahal, at tayo manalangin sa ating pong mga pangailangan, sa ating mga Panginoon. Hallelujah. Ang Diyos po nakakaalam, mga minamahal, anumang iyong pangailangan. Hallelujah. Pero ang nais ng Diyos, ikaw ay manampalataya. Ang Diyos ay handang makinig sa panalangin ng kanyang mga anak. Tayo manalangin. Upo dakil at pagpalang Diyos ang mga banal na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Jesucristo. Muli sa umagang ito, pinupuri ka namin, luluwalhati yung dakil at makapangyarihan pangalan. Sa unat dalangin na aming minamahal, magulong siya mula pastor, kami yung kabagat, patawarin. Sa lahat tayong pagkukulang pagkakasala. Malapanoon, narito po yung mga anak sa kalang mga pangailangan sa iyo. Ikaw po nakakalap na kababatid, malapanoon, pagpalain mo po sila. Gabay at ingatan sa araw-araw na kalang pamuhay. Ikaw po mag-provide lahat ng kalang pangailangan, pinansyal, material, spiritual at pagpapala. Kami yung kahabagan, malapanoon na sa aming paglilingkod sa iyo. Bigyan mo ang bahit sa aming kasikat-sikat, kainitan. Dagdagan mo pa po ang aming panampalataya upang aming magawa yung balakaluban hanggang sa iyong pagbabalik. Masumpungan mo kami naglilingkod sa iyo. Sa amin din po diadalangin o Diyos, mga kapatiran namin, mga pagkakataong ito'y dumaranas ng pagsubok, ikaw po magkalab ng kalakasan panampalataya, malapanoon ka lang mga problema, lutasin mo po malapanoon sa mga may karamdaman, o Diyos, bigyan po sila ng tunay na kagalingan, kalusug at kalakasan, at amin din po idadalangin siya malapanoon mga mahal sa buhay namin, hindi pa nakakilala sa iyo, pagpalain po sila, bigyan pagkakataong makapaglingkod sa iyo, sa mga tumalikod malapanoon, muli mo silang bigyan panampalataya, muli mo silang ibalik sa mga baguhan malapanoon, nabautisman sa dakilang pangalan, pagpalain mo po sila, o Diyos, na sila'y manatili sa paglilingkod sa iyo, lalo tigit ang aming minamalang magulang sa mula pastor, na patuloy po yung pagkalubang kalusug at kalakasan sa kanya malapanoon, sa lahat ng kanyang mga anak, manugang at apo, ingatan po at pagpalain, lahat ng mga anak malapanoon, sa mandako naroroon, sa umagang ito, pagpalain mo po ang bawat sa amin sa makapangyarihang pangalan mo po. Aming pinakamamalapan Diyos, na po ang aming samot dalangin. Hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus. Purihin ang ating buhat mabait na Diyos. Hallelujah. Purihin po ating dakilang Diyos, mga minamahal, at tayo po ay sama-sama na ating sawayin ang mga gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Hallelujah. Karamdaman man yan, mga problema, kahirapan. Hallelujah. Ang kanang kamay sa ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng katawan may karamdaman. Hallelujah. Sama-sama po natin sawayin. Upo dakilat papagpalan Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ang pinakamamahal na Jesucristo, sa makapangyarihan mong pangalan sa umagang ito, O Diyos, sama-sama namin sinasaway, pinapalayas, lahat na gawa ng kaaway sa aming mga buhay. Hallelujah. Karamdaman, arthritis, diabetes, hallelujah, cancer, asthma, high blood, hallelujah, sipon trangkaso, kasaut in Jesus' name. Hallelujah. Kasaut in Jesus' name, karamdaman, problema, kahirapan, panghihina, palupaypay, kasaut in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at sa umaga po ito, tayo po sama-sama na ating pong tayo po tumalon 3 beses. Hallelujah. Praise the Lord. Talon na may panampalataya sa ating buhay at mabait na Diyos. Sa lahat po ng gising na gising, mga minamahal, tayo po ay tatalon. Amen. Sabay-sabay po. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal.